Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Ayon sa International Coffee Organization, biglang dumami ang mga umiinom ng kape sa Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas. Para bang lahat gising sa kape, tulog sa trabaho. Pero pagkatapos ng bawat tasa, diretso na sa basurahan ang mga ginamit na coffee ground, parang Love Life, once used, out na. Ngayon, titignan natin kung paano ang simpleng coffee ground ay pwedeng maging natural at sustainable at hindi lang basta pang burn sa trash. At praktikal na solusyon para sa mga bahay, hardin at maliliit na negosyo sa Pilipinas. Lahat suportado pa ng siyensya. Benepisyo sa kapaligiran ng coffee ground. Magsimula tayo sa kapaligiran. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Bioresource Technology, ang mga coffee ground ay mayaman sa nitrogen, phosphorus at potassium. Mga mahahalagang nutrisyon para sa malusog na lupa. Kaya tinuturing ang mga ito na green compost material. Mga coffee grounds sa compost. Pinapabutin ang struktura ng lupa. Pinapalakas ang mga kapakinabang na mikrobyo. Pinapalakas ang kakayahan ng lupa na humawak ng tubig. Sa Pilipinas, maraming urban gardeners ang gumagamit ng coffee ground dahil madaling hanapin ito at nakakatulong bawasan ang mga pangangailangan sa komersyal na fertilizers. Ayon sa guideline ng Department of Agriculture, para sa urban gardening, ang organic waste tulad ng katas ng kape ay makabuluhang nakapagpapabuti ng ani sa mga home garden. Tip sa klima. Kapag itinatapon natin ang coffee ground sa basurahan, naglalabas ito ng methane, isang greenhouse gas na 25 beses mas malakas kaysa carbon dioxide. Ang pag-compost nito ay nakakatulong bawasan ang epekto sa klima. Paggamit sa home garden. Natural na pataba. Ayon sa isang pag-aaral noong 2016 ng Oregon State University, ang composted na coffee ground ay nakakagawa ng mataas na kalidad na lupa na may balanseng level ng nitrogen. Paalala, huwag sobra-sobra ang paggamit ng fresh na katas ng kape diretso sa lupa, baka magalit ang lupa at biglang maging maasim. Mas maganda ang kaunting dami o composted na coffee ground. Natural na pangtaboy sa peste. Ayon sa research na inilathala na Nature Scientific Reports, ang caffeine at iba pang compound sa kape ay nagsisibing natural na pagtaboy sa insekto lalo na laban sa langgam, kuhol at slug. Karaniwang ginagamit ng mga Pilipinong hardinero ang coffee ground sa paligid ng mga tanim na gulay, mga tanim sa paso, mga punla, para tabuyin ang karaniwang peste. Vermicomposting, paggamit ng bulate sa compost. Vermicomposting, paggamit ng bulate sa compost. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa Waste Management, mas masigla ang mga bulate kapag kaunting lang na coffee ground ang idinadagdag na halo sa organic waste.
Kaya perpekto ito para sa mga pamilyang Pilipino na gumagawa ng vermicomposting o nag-aalaga ng maliliit na urban farms. Paggamit sa bahay. Natural na pampabango. Ang nagamit na katas ng kape ay sumisipsip ng amoy dahil sa porous na istruktura nito, isang katotohanang suportado ng mga pag-aaral sa environment at food science. Magandang gamitin ito sa refrigerator, shoe cabinets, bathrooms at sa ilalim ng lababo. Panglinis. Coffee grounds ay nagsisilbing banayad na pangkuskus sa kaldero, lababo, at pwede rin sa panglinis. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Environment Management, ang basura ng kape ay makakatulong sa nabawasan ng paggamit natin ng matitinding chemical sa panlinis. Pang-exfoliate ng buhok at skin. Ang coffee ground ay may taglay na antioxidants at caffeine. Pinapakita ng paninaliksik sa dermatolohiya na ang caffeine ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nag-exfoliate ng patay na balat. Body scrub. Paalala, iwasang gamitin ito sa sensitibong balat o sa bukas na sugat. Negosyo at pagkakakitaan. Ilang pag-aaral kasama na ang mula sa DOST at Department of Agriculture ay naglalahad ng mga oportunidad sa maliliit na negosyo gamit ang coffee grounds. Organikong pataba o conditioner ng lupa. Madalas bumili ang maliliit na sakahan ng compost mix na may halong coffee ground. Sabon at pang-exfoliate na produkto. Gumagamit ang mga home-based na negosyante sa Cavite, Cebu at Davao ng pinatuyong coffee ground sa mga exfoliating na sabon, body scrubs, scented sachets, pagsasaka ng kabute. Pinapakita ng research sa microbiology na mahusay na tumutubo ang oyster mushrooms sa substrate na gawa sa basura ng kape. Perpekto para sa maliliit na espasyo at urban growers. Eco-friendly crafts. Maaaring gawing biodegradable pots, kandila, deodorizing bags, fire starters. Mura, konti lang ang basura at kumikita sa lokal na pamilihan. Paano simulan ang paggamit ng coffee ground? Mag-collect. Patuyuin agad ang coffee ground para maiwasan ang amag. Madalas namimigay ang mga coffee shop ng coffee ground ng libre. Ayusin ito, tapos ihalo sa mga tira-tirang pagkain sa kusina for composting. Pampabango, patuyuin ng husto. Panlinis, gamitin na sariwa o bahagyang basa. Pangangalaga sa balat, gamitin sa loob ng ilang araw. Paano gawin? Mga hakbang para masimulan ito. Budburan sa paligid ng mga halamang linggo-linggo, ilagay sa isang mangkok bilang pampabango, gamitin sa bahay para sa kalinisan, idagdag sa compost o vermicompost bins, pamigay o ibenta. Kapag sanay ka na, pwede mo na itong ituro sa mga kapitbahay o gawing maliit na eco product para sa dagdag kita. At ayan na. Mula sa pagpo-compost hanggang sa paglilinis, mula sa paghahalaman hanggang sa mga idea para sa maliit na negosyo,
Ang mga tirang kape ay tunay na nakatagong ginto para sa bawat tahanang Pilipino. Sinusuportahan ng agham, madaling makuha at tunay na makakalikasan. Isa sila sa mga pinakasimpleng paraan na maaari nating gamitin upang mamuhay na mas sustainable. Salamat at naway ang susunod mong tasa ng kape ay makakatulong na magpalago hindi lamang ng iyong sigla kundi pati na inyong tahanan, hardin at komunidad. Salamat mga kabayan, till next time!